I knew that I'm the reason for what happened to her. Pero kaya ko siyang ipaglaban kahit kanino. Kahit sa magulang niya pa, litanya niya. That's good anak, maging matatag ka. Hindi pa man natatapos ang daddy niya sa pagsasalita nang biglang tumunog ang cellphone niya sa bulsa. Nagpaalam muna siya rito at lumayo sa dalawa. Lumapit siya sa may bintana saka kinuhang cellphone sa bulsa. Tiningnan niya ang caller, si Cruz. Confused na sinagot niya ito. Juan Miguel answered the call. Hello bro. Bro, may naghahanap sa'yo. Sino? Can you tell me the name? Ano kasi Juan Miguel? Can you just go back here? They wanna talk to you in person. Galit na sila ngayon, Juan Miguel. The fuck? Who are they? Okay, babalik ako riyan. Agad-agad, just give me 2 hours, okay? Hindi na niya nintay na sumagot si Cruz. Pinatay na niya ang tawag sa kaumarap sa mami at daddy niya. Nagpaalam na siya sa mga ito. Tinanong pa siya kung bakit siya alis agad. Hindi na lang siya sumagot sa mga ito. Nang sumang-ayon ang dalawa, nagpatiuna na siya pabalik sa Paradise Island. Basta't wag kang lalabas dito, Claire, ha? Okay, baka kapag nakita ka ni Aling Lusing, nako, baka pati kami mapalayas. Oo, Paulina, I will stay here. Nga pala, kapag may nagtanong tungkol sa akin, pwede bang wag niyong sabihin kung nasaan ako, lalo na kina mami at daddy? Oo naman girl, ano pat naging kaibigan mo kami? Sabi ni Danilo, salamat sa inyong dalawa. Maasahan talaga kayo. Naku, wala yun girl. Paano ba yan? Mauna na kami ha. Mga alas 6 na kami ng gabi makakauwi. If you're hungry, maghanap ka na lang sa rep na pwedeng lutuin ha. Lumapit si Paulina sa kanya at nakipagbiso. Mag-iingat kayong dalawa ha. Tugon niya rito. Si Danilo naman ay lumapit sa kanya at nakipagbeso rin. Nagpaalam ng dalawa at lumabas na ng apartment. Nang magsara ang pinto, malalim siyang napabuga ng hangin. Saka umupo sa sopa. Thanks God kahit papano ay may natutuluyan siya. Gusto niyang mag-hotel pero dahil may apartment naman ang dalawa, mas minabuti na lang niyang manatili rito. Hindi sa wala siyang pinansyal. Ang kanya lang ay gusto niyang may makakasama. Tapos kanina lang niya naalala na may trabaho ang mga ito. Ngayon mag-isa na lang siya. Napapailing na lamang si Claire saka nagpatiuna sa kwarto. Kinuha niya ang bag niya kung nasaan ang importante niyang mga gamit. Kinuha niya mula roon ang cellphone at laptop. Mariin na lamang siyang napapikit nang makitang puro missed calls ang cellphone niya. Galing yon sa mami niya. At isang nomenong hindi niya alam kung kanino. Kakatawag lang nila, imbis na pansinin, mas itinuon niya ang pansin sa laptop. Gusto niyang libangin ang sarili dahil wala siyang magawa ngayon. Ngunit hindi pa man niya nabubuksan ang laptop nang biglang may kumatok sa labas. Tao po, tao po. Sunod-sunod na sigaw ng kung sinong nasa labas. Sandali, lalabas na po. She secretly rolled her eyes in annoyance and walked towards the door. Hinawakan niya ang seradora ng pinto at hinila yun. At nanlaki ang kanyang mga mata nang bumungad sa kanya ang isang lalaki. He looks familiar. If she's not mistaken, ito yung lalaki kagabi na sobrang kulit. Napamaang siya kalaunan nang makitang walang tapis ang pangitaas nito. Nag-uumbukan sa tiyan niya ang mga pandesal. Delivery para po kay Pauline Santos. Ikaw po ba si Paulina Santos? Magalang nitong tanong. No, I'm just her friend. Ah, ito po ma'am, umorder po siya ng tubig kanina. Total at bayad na po, kayo na lang po ang tumanggap nito. Itinuro ng lalaki ang tabi niya at saka pa lamang niyang napagtanto na may 3 galong tubig doon. Tubig? Ano yan? Takang tanong niya. Mineral po yan ma'am. Ah, tatango-tango niyang tinugon ito, okay. Pasok mo na lang sa kusina. Hindi siya sinagot ng lalaki bagkus ay binuhat lang nito ang galon. Tumabi siya para makadaan ito. Wala siyang kibo ng mga sandaling yun. Habang pinapanood ang lalaki, and fairness is so sexy. Nang matapos ito, lumabas na rin ito. Salamat, walang anuman po ma'am. Ano nga po pala ang pangalan niyo? Napangisi siya. Alam mo, ang kulit mo no, kagabi ka pa eh. Pero sige, sasagutin na kita. I'm Jen.
Ah, Jen, simple ang pangalan mo pero maganda. Sige po, aalis na ako. Jen, sana magkita pa po tayo. Peki niyang hinitian ito. Nang tumalikod na ito, sinarado na rin niyang pinto. Pineki niya ang pangalan niya dahil natatakot siya na baka kapag hinanap siya ng mami at daddy niya, matanungan ito. Mas mabuting nag-iingat. Maglalakad na sana si Claire nang bigla niyang narinig na may kumatok. Muli siyang bumalik sa pinto at binuksan yon. Pero lakong gulat niya nang wala siyang makitang tao. Tumingin siya sa kanan niya at gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata niya na may makita siyang isang familiar na lalaki. Magandang araw ho, pwede ho bang magtanong? Dito ho ba nakatira si Paulina Santos at Danilo Laurel? Tanong nito sa isang babaeng nasa kabilang apartment. Nanlalaki ang mga mata niyang sinaraduhan ng pinto. Hindi siya maaaring magkamali. Si Bernard yun. Oo, si Bernard yun. Anong ginagawa niya rito? At bakit nito hinahanap si Paulina at Danilo? Jesus Christ. After almost 2 hours, ay nakarating na rin si Juan Miguel sa Paradise Island. Nagpaalam na siya kay Briggs at bumaba na sa helicopter nito. Kapag kuwa'y naglalakad pababa para makita kung sino ang naghahanap sa kanya. Umalis siya sa Manila na hindi mapakali at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya mapakali. It seems like it's something that he should scare for. Nang makababa sa hotel, kagad siyang sinalubong ni Cruz. Where are the Cruz? Follow me, Juan Miguel. Tanging-tango lang ay sinagot niya rito at sinundan na ito maglakad na. Lumabas sila ng dalawa ni Cruz sa hotel. Basta sunod lang siya ng sunod sa kaibigan hanggang sa tumigil na ito. Mula sa palapit may tinuro ito. May nakatalikod sa kanilang dalawang tao, isang babae at lalaki. Nagtataka niyang nilapitan ang mga ito at kalaunan ay lumunok. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Magalang na tanong niya. Agad na humarap ang dalawa. Mga nasa 50 na ang mga ito. Sino po sila? Hindi naman niya kilala ang mga ito, kaya bakit siya hinahanap? So, you're Juan Miguel Del Fierro? Tanong ng ginang. Yes po, that's me. What can I do for you? Nilapitan siya nito. And just in an instant, bigla siya nitong sinampal. What the? Nasaan si Claire? Nasaan ang anak ko? Galit nitong anas. Ilabas mo ang anak namin kung ayaw mong ipahuli ka namin. Ani pa ng katabi niya. Mag-asawang dalawa? It means magulang ito ni Claire. Shit. I don't know where she is now po. Umalis po siya kahapon. Pabalik sa Manila. Hindi ko po siya itinatago sa inyo. Talaga ba? Sa tingin mo, maniniwala kami sa kasinungalingan mo? Alam mo bang 1 linggo naming hinintay si Claire na makauwi pero hindi siya umuwi. At hanggang ngayon wala pa siya. At nang dahil iyon sa'yo. May kalakasang sambit ng ginang. Shit, did they already know the truth? Na siyang kumuha ng pagkababae ng anak nila? If so, then ipaglalaban niya si Claire. Wala siyang paki kung paulit-ulit man siyang saktan ng mga ito. Wala siyang paki kung masaktan man siya. Opo ma'am, I am the reason of that. I took her. Hindi pa man siya natatapos nang biglang magsalita ang ginang. Sinabi ni Bernard ang totoo. Sinabi niya na inaalipin mo raw si Claire kaya hindi siya nakauwi. At sino ka para gawing alipin ang anak namin? Claire doesn't deserve that. Nanlaki ang nalamang ang mga mata niya. Did he hear it right? Inaalipin niya si Claire? Fuck, it wasn't true. Hindi niya maatim na gawin yon kay Claire dahil mahal niya ito. At si Bernard, talagang nagsabi noon. He's a fucking story maker. Akala niya alam na ng mga ito na siya ang kumuha ng virginity ng anak nila. Pero hindi pa pala. Talagang pinupuno siya ni Bernard. Wala po yung katotohanan. Hindi ko po inaalipin si Claire. Then, where is she now? Sigaw na ng asawa nito at halos manlisik na ang mga mata sa kanya. Wala po talaga akong alam. I'm telling you the truth po. She left yesterday, sabay siya ng yate papunta sa Maynila. Kapag wala si Claire sa Manila, babalik kami rito. Kung sa tingin mo ay walang mangyayari sa ginagawa mo sa anak ko, then you're wrong. Tara na honey, huwag tayo mag-aksaya ng panahon dito. Hinawakan ng ginang ang kamay ng asawa at hinila na palayo sa kanya. Napailing na lamang siya ng mga sandaling yon.
Totoo ang sinasabi niya. Wala siyang alam kung nasaan ngayon si Claire. Pero sigurado siyang nasa Manila ito ngayon. At si Bernard, talagang inaasar siya nito. Hindi na biro ang ginawa nito. Mukhang baligtad yata. Dapat si Bernard ang lapitan ng mga ito dahil ito ang may masamang balak sa anak nila. Girl, can you sit down? Kanina pa kasi ako nahihilo sa'yo. Saad ni Danilo kay Claire na kasalukuyang nakatayo habang nagpabalik-balik sa isang direksyon. Binalingan niya ang kaibigan. Si Bernard, nandito kanina ang umaga. Si Bernard, yung gwapong gardener sa inyo? Oh, anong ginagawa rito? Ani Paulina. Umupo siya sa harap ng mga ito. Ipinagtatanong niya kayo sa mga kapitbahay niyo. Hinahanap niya kayo tapos nang kumatok siya rito, ayun, nagtago ako. Takot na takot ako. Kanina, anong motibo niya para hanapin kayo? Nako, kapag nakita ko yan, hindi ako magtatago. Lalapitan ko agad since gwapo naman. Pero bakit nga ba kami hinahanap? Hindi naman namin siya kilala o nakakausap man lang. May naisip ako. Close kasi ni Daddy si Bernard. Then, kilala naman kayo ni na Daddy at Mami. If I'm not mistaken, inutusan ni Daddy o Mami si Bernard na hanapin kayo para matunangan ako about sa akin. God, hindi talaga sila titigil hanggat hindi nila ako nahahanap. Claire, don't get me wrong ha. What if magpakita ka na sa Mami at Daddy mo? Kasi habang tumatagal, mas lalalang galit nila sa'yo. Suggestion ni Paulina. I agree, Paulina. Kaibigan ka namin kaya susuportahan ka namin sa balak mo. Pero sa tingin ko kasi, mas mabuting magpakita ka na sa mami mo. As you've said, yesterday papunta sila sa Paradise Island dahil nalaman nila na nandun ka. Si Juan Miguel ang makakausap nila at paano kung umamin si Juan Miguel sa kanila? Idilalo silang magagalit sa'yo. Anang Danilo. I don't understand you, Danny. Kung sabihin ni Juan Miguel ang totoo, hindi magagalit si na mami at daddy sa kanya. Marami akong gustong malaman ngayon. Paano nila nalaman na nasa Paradise Island ako? Nagkasalisi kami sa totoo lang. Tugon niya saka malalim na bumuntong hininga. Baka si Tao po. Hindi pa man natatapos si Paulina nang biglang may sumigaw mula sa labas. Hindi siya maaaring magkamali dahil boses yun ni Bernard. Nataranta tuloy si Claire ng mga sandaling yun. Why? Why, Claire? Tanong ni Danilo. It's Bernard. Harapin niyo siya. Magtatago lang ako. And please, don't tell anything about me. Okay? Alamin niyo kung anong sadya niya. Nagkatinginan pang dalawa. Kapag kuway ay sabay na tumango. Naglakad na ang mga ito habang siya'y nakasunod. Gusto niya rin kasing mapakinggan ang sasabihin ni Bernard. Nang buksan ni Paulina ang pinto, agad siya nagtago sa likod nun. Sino ka? Tanong ni Paulina. I'm Bernard, Claire's boyfriend. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Claire nang marinig yun. What the hell? Did he say that, boyfriend? Baliw ba siya? Ano? May boyfriend si Claire? Hindi makapaniwalang tanong ni Danilo. Yes, tarantadong lalaki na to. Gusto niyang lumabas sa pinagtataguan niya at suntukin si Bernard dahil sa kasinungalingan sinasabi nito. Hindi niya ito boyfriend. He's just lying. Kung hindi lang talaga siya nagtatago, baka kanina pa siya nakalabas at baka dugo na ang ilong nito. Sorry, hindi kami na-inform na may boyfriend. Kinurot niya ang kamay ni Paulina. Ayaw niyang pag-usapan ang bagay na yun dahil wala namang katotohanan. Basta boyfriend niya ako. I just want to ask. Kayo ba si Paulina Santos at Danny Laurel? Oo, kami nga yun. Anong maipaglilingkod namin sa iyo? Tanong ni Danilo. Where is she now? Biglang lumamig ang boses ni Bernard. Ilabas niyo na siya kung ayaw niyo malintikan sa akin. Pagpapatuloy pa nito. Hoy, kuyang gwapo. Binabantaan mo ba kami ha? Inis na anas ni Danilo. Saka nakita niya pa ang pag-ikot ng mga mata nito. Ganun na nga, nasa na ba ang siya? I'm finding her. She's my queen, and she deserved to live in the palace. Not here. Ang liit, ang baho, baka sa ilalim maraming ipis at daga. At surot, baka makagat pa ang mahal ko. Kumukulo ng dugo ni Claire sa totoo lang. Ay grabe ka naman, nakaka-insulto ka na. Alam mo ba,
Kung hinahanap mo si Claire, pasensya na dahil wala siya rito. Sa iba ka nalang maghanap dahil wala kang mapapala sa amin. Anang Polina, nakita niyang nagpipigil lang. You think I will believe you? Kayo ang kasama ni Claire sa Paradise Island, hindi ba? Attitude, che. Oo, pero nauna na kaming umuwi. Si Danilo nang sumagot. Ilabas niyo na si Claire. Kung ayaw niyong ilabas, papasok. Hindi! Matigas na putol ni Polina. She's right, hindi ka pwedeng pumasok kasi maraming daga sa loob. At saka, bakit ka ba rito pumunta? Who the hell told you that we'll live here? Ha? Si Danilo ang sumagot. It's Sir Jared. I asked him since you two are his employees. Ganon, tumango-tango si Danilo. You may leave. Jen, nandiyan ka ba ba? Nanlaki na lamang ang mga mata ni Claire nang marinig ang pamilyar na boses na yon. Shit, it's Gabriel's voice. And who you are? Galit na tanong ni Bernard. Attitude talaga. I'm Gabriel, ikaw ba? Sino ka ba? I'm Bernard, Claire's boyfriend. So, ano naman pakialam ko kung boyfriend ka na kung sinong Claire na yon? Thanks God, nakatulong yung pagsisinungaling niya. Mabuti na lang. At hindi niya sinabi ang tunay niyang pangalan dahil kung oo, naku, baka nasa kamay na siya ngayon ni Bernard. Huwag mong aagawin ang Claire ko ha, she's mine. You, babalik ako rito. Hindi ko kayo titigilan hanggat hindi nyo inilalabas si Claire. Go, leave us, we don't need you. Pagtataboy ni Danilo kay Bernard. Sandali naging tahimik ang kapaligiran. Wala na siya. Claire, natigilan na lang si Polina nang takloban niya ang bibig nito gamit ang palad nito. Lumabas siya sa pinagtataguan niya saka hinarap si Gabriel. Nakita niyang nakatayo ito sa harap habang may hawak na isang basket na prutas. Oy Jane, nandiyan ka pala oh. Ito prutas, tanggapin mo.